This is the reality of living alone. Pinatawag nila ako, di ba, kasi nga may update na about the incident. Alam nyo guys, yung parang life is really hard. Okay guys, I'm so excited to let you know. Jim Ira. Hi guys, welcome back to my channel. So we're back here sa ating unit dito sa Manila, sa Metro Manila, no. So, ang gulo ng unit, to be honest. Ang gulo ng bahay. So, for the past month, yung June, parang 4 or 5 days lang ako nagstay dito kasi ang dami ko talagang trabaho, like work trips. Uwi ako dito, magpapack lang ako ng gamit, kukuha ako ng gamit sa cabinet ko, tas yung mga hindi ko magagamit, ikakalat ko na dito. Like, wala talaga akong time maglinis, diba? To be honest, this is the reality of living alone, having a very busy life, no? The reality of living alone and being messy, having a messy unit. So, today pagkagising ko, sabi ko, oh my God, nangyari sa unit ko. Kasi may rest ako na 4 to 5 days. Tapos ngayon lang nagsisink in. Kasi in the past days, wala akong pahinga. Pupahinga ako dito 1 or 2 days lang, tapos alis na naman. Ngayon, I have 4 to 5 days. So, sabi ko, oh my God, I need to clean my unit. Kasi I'm ashamed to show you this, but I just want to be real, no? This is how my unit looks like after the very busy trip. Tignan niya. Ang kalat, Diyos ko, nagkakalat na yan dyan lahat. Hindi ko na naayos. Tapos ito, magpapalit ako ng punda ngayon, guys. So, yan, inopen ko na ang kalat. Tapos ito yung mga labahan ko. Kailangan ko tong ipalaundry. Parang 1 month ng ibang labahan dyan na ipon, hindi ko na nakukuha kasi wala akong oras. Ito yung luggage ko, kakagaling ko lang sa Siargao. So, inopen ko na. Tapos ito yung mga from China, yung mga pinamigay, hindi ko pa na-open. Ito yung mga from China, ito mga pinamigay ng brands. Oh my God, ano nangyari sa life? Ang kalat, ang kalat. Ito, pinamili ko to online, mga 1 month ago pa, hindi ko pa na-open kasi wala akong oras na i-open. Ang kalat. Tapos, may isa pa akong problema. Napunding ilaw. I don't know why, pundido yung ilaw ng toilet ko. Oh. Hindi siya. Oo nga. Sabi ko, ano nangyari sa ilaw? So this is the reality of life that no one will show you, but I will show you. I will show you how messy my unit is. But today, I promised to a friend that I will visit him today, but I need to clean my unit. Wait lang. Pwede bang i-reschedule ko na lang yung pag-visit ko sa friend ko? I wanna clean my unit today, so come on. Clean with me, let's go. Guys, nakausap ko na yung security, maintenance. Sabi ko kung pwedeng patingin. Tapos, ayun nga, sira na yung ilaw tsaka exhaust. Parang set daw kasi yun. Kailangan kong bumili. Actually, depende naman sa usapan nyo ni owner kung sino mag-aayos. Kung mga major na sira, usually si owner. Pero siguro kapag mga minor na ganito, ako na lang mag-aayos. Kasi kapag kukontakin ko pa yung owner, ang tagal pa. Tapos may stress pa ako. Alam minsan lang ako nandito sa Manila, so sabi ko, ayoko na magpa-stress. Parang 3,000 daw yung wait lang, andyan na yung birth certificate ko, wait lang. Sige, sorry, bumaba ako kasi nag-deliver na yung birth certificate. Nag-request ako ng birth certificate kasi may paggagamitan ako. Parang 2 days lang, no? Na-request ko nasa Siargao ako para sakto dumating pag nandito ako sa bahay. Tapos dumating siya after 2 days. Mapalaba muna ako, baka dumating na yung maintenance. Kinonta ko kasi yung maintenance, sabi niya maghahanap siya ng ilaw kung meron silang stock. Tapos yung ayusin niya. Kaso magpapa-laundry pa ako. Magpapa-laundry tayo. Tapos pupunta pa pala ako sa guys, sa office ng condo. Pinapapunta nila ako sa office ng condo. Kasi di ba nagkaroon dito ng incident before na parang someone was trying to get inside my unit. Ganun. So, na-report ko kasi yun. Tapos hindi ko pa napupuntahan sa office kasi ang busy ko. Diyan, di ba? Marami pala silang nagtatry na mag-open ng door. Kinakabahan ako. Hindi ako makatulog. Guys, I don't feel safe na talaga. Kung makaawa na ako dun sa parang contact ko na please gumawa naman kayo ng paraan kasi takot na talaga ako. Tinatry ko na sumilip sa peephole, yung parang hole sa pinto kung sino, pero wala akong nakikita. So meaning nagtatago siya. Pinatay ko na lang yung ilaw, pero alam niyo ba guys, nag-ready na ako ng mga armas dito sa may kama ko. Ayan na naman siya. Parang safe na like dito. Lagi akong wala dito sa sa bahay. So sabi ko ngayon may oras ako. Pupunta ako sa office nila para manghihingi tayo ng update ko ano nang nangyari dun sa investigation. Pero wait lang. Before that, magpalaba muna tayo. Let's go.
Mga mabilis ang magawa yan, kuya? Mabilis lang ako. Mabilis lang. Yung guys, napaayos na natin yung ilaw sa CR, di ba? Parang napundido siya. Ako na lang nagpaayos. Kasi, pwede, actually, hindi ko sinasabi na kung tenant kayo yung mag-ayos, no? Tanong niyo pa yun sa owner kung sino mag-aayos. Pero, minsan kasi ang tagal, basta, minsan personality, which is mali, hindi ko sinasabi na maging ganito rin kayo, pero personality ko minsan, kapag kaya ko naman ayusin, ako na lang mag-aayos kesa mag-antay pa ako ng ibang tao para mag-ayos. Tapos may stress pa ako, makipag-usap, ang tagal, alam mo yun. May ganun akong personality na kung kaya ko naman, ako na lang. Nagpunta rin ako sa office kasi pinatawag nila ako, di ba, kasi nga may update na about the incident. To be honest, kanina, nangihina ako kasi I was pretty disappointed, no? Pretty disappointed doon sa naging result ng investigation. So I'm really anong English nun? I appreciate yung mga concerns niyo sa akin, like dami nagme-message sa akin about my security and all that, which thank you so much, na appreciate ko talaga siya. But actually late upload ko lang ginawa yung late ko na upload yung video na yun, pero nangyari yun 1.5 month ago. So ngayon lang ako nakabalik sa office nga nila kasi nga busy ako sa pagta-travel, ngayon lang ako may oras. Tapos doon sa investigation daw, sira yung CCTV. So wala silang ma-review na footage nung date noong nangyari ng incident kasi sira yung CCTV. Di ba? Parang doon pa lang sa part na yun, parang hindi ko alam kung sasabihin ko, nangihina ako na parang, wow, sira yung CCTV. Parang gumana yung CCTV parang 2 or 3 days after the incident. So wala silang makuhang footage. So parang in short, wala akong nakuhang sagot, di ba? And ayoko na kasi yung i-stressin yung sarili ko, alam mo yun. Parang kung ibang tao, syempre ano pa, di ba? Parang, ano ba, bakit wala, hindi maganda to? Which is totoo naman, di ba? Parang, bakit walang CCTV? Parang magre-reklamo and all that. But parang ako sabi ko, okay, nangyari yung incident 1.5 month ago. Thank God, safe naman ako. Wala namang nawala sa mga gamit ko. Hindi na naman naulit yung incident na yun. So sabi ko, maybe, baka nga nagsisira lang yung smart lock. Baka nga nagkaroon lang ng glitch yung smart lock. Parang I'm just giving the benefit of the doubt na lang. Which is, naiinis din ako sa sarili ko, pero that's just me as a person. Sometimes, I really give people chances more than what they deserve. I give a lot of chances more than what they deserve. Pero kilala ko yung sarili ko. Kapag napuno ako, parang wala ka na maririnig sa akin. Alis na lang ako. Parang ganun ako as a person. Parang as much as possible, sige, give chances. Baka nga may lapses, pero sige, give chances. Pero pag napuno ako, wala na. Mararamdaman mo na wala na. Parang I'm done. Alis na ako. Kasi iniisip ko kung aalis ako agad dito. Actually, nung nangyaring incident, gusto ko nang umalis talaga. Ang dami ko kasing kailangan i-consider na factors. Gahanap na naman ako. Wala pa akong oras kung kailan ako maghahanap. Deposit advance ka na naman. Makikisama ka na naman sa mga ahente, yung owner. Tapos mag-aayos na naman ako. Tapos ang dami ko pang travels na nakaabang. So parang saan ko isisingit yung pagta-travel, yung pag-aayos ng gamit. So parang sabi ko, sige, let's give another chance. Hindi naman siya naulit, pero sabi ko nga, if ever mapuno ako, kilala ko yung sarili ko. Hanggat kaya kong titiisin ko. Pero kapag napuno na ako, wala ka nang maririnig. Parang, I'm done. So, thank you for your concern. Na-appreciate ko yung concern nyo sa akin. Dami talaga nag-message sa akin about na umalis ka na dyan. I really appreciate, but yeah, I'm safe and ayoko na lang ma-stress. Ayoko nang makipag-away sa management. Ayoko nang masisihin yung condo. Ayoko na lang mga ganong bagay. Kasi as much as possible, ayoko talaga ng arguments, diba? As much as possible, I just want to live a peaceful life. And this time, okay, I'm giving another chance. Even though I'm really disappointed. Super disappointed ako sa result. Na parang, okay, pinapunta niyo ako sa office para lang sabihin na wala kayong maibigay na sagot sa akin. So parang, okay, sige lang. So yeah, kakain muna ako dito, maglilinis ako ng condo, and then update ko kayo sa mga gagawin natin today. Baka mag-gym ako kasi I'm having another hobby today para then may ginagawa ko dito sa Philippines. So baka mag-gym ako. Dapat bibisitahin ko yung friend ko today, pero nireschedule namin, baka bukas na lang. Bukas na lang ako pupunta sa kanya. Para maayos ko muna yung life ko dito. But yeah, that's a little life update. Maraming salamat for always being concerned sa akin. No? I hope this serves as a reminder also na, kasi biglaan din kasi yung paglipat ko ng condo, di ba? I was in a rush kasi I was so busy. Parang kailangan ko na makalipat ng week na yun kasi dami ko pang gagawin, yung mga travels pa ako. But if you're also looking for a place to stay, na magre-rent kayo or bibili kayo ng condo, just make sure na i-check nyo talaga if the security is really good. Alam mo yun, na parang kamusta yung security sa
condo na yan. Maybe if you can ask other tenants or other people na nakatira doon, how is it living there? Kasi it's a big factor, no? It's a big factor about kapag magtitira kayo. Parang I just don't wanna stress about it kasi ang dami ko pang kailangang isipin. Dami ko pa kailangan trabaho. So parang, but yeah, I hope this is a reminder na if pipili kayo ng unit, make sure na okay yung other factors, no? Aside from the location, aside from yung itsura, make sure na yung management, security are also okay. Well, I'm okay naman na at least may message nila ako ng management, papuntahin sa office nila. But yeah, and I hope yung CCTV, no, yung camera, CCTV, it's really very, 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 very important security sa mga condos. And na-disappoint ako na bakit hindi nag-work yung CCTV. Bakit kung kailan lang siguro may nangyari, tsaka nyo lang i-check yung CCTV. Alam mo yun, parang, yeah, I'm disappointed sa part na yun. But I just wanna move forward. I just wanna move forward with my life. I just don't wanna blame anyone na, basta I know myself naman. Parang, if hindi ko na talaga kaya, mabigla na lang magde-decide ako. But yeah, that's my take. Ayan, medyo malinis na naman yung ating area dito. Ito, nabigay sa akin to ni Ivan, guys, kasi nagpunta siya sa Korea, tapos nakakuha siya ng ganito. May asawa is now in the part of the nawawala si Mingyu. Feeling ko na ko siya, na misplace. Baka may nagnakaw kay Mingyu, Feeling ko nadala ko siya somewhere. Saan ba yun? Ito pala, guys. Sorry, dito ka pala, besh. Kala ko nawala ka na eh. Kompleto na ulit ang aking asawa, jowa at manliligaw. Charan! Mukhang bahay na naman siya. Nilagay ko na lang yung ko dyan kasi alis na naman ako in 4 days. So, magpapak din naman ako. Alam mo, padami yung kaartihan ko sa buhay, di ba? Dati konti lang yan dyan. Ngayon kung ano-ano na lang, paarte ng paarte. Akala mo naman talaga. Wait lang. Mawawalis lang tayo, ha? Dito yung chinelas ko. Ito pala. Ito ba partner? Sorry. Sorry. Ngayon lang ako nakapaglinis ulit. Ngayon lang ulit kita nalinisan, ha? I'm so sorry. Kung naging busy ang tatay mo. Magugas naman tayo. Tapong ko na ba ito? Parang isang gamit pa eh. Konti pa. Gagamitin ko mamaya. Magugas naman tayo ng ating pinggan. Yun lang yung problema. No? Parang sa stage ng buhay mo minsan. Di ba? Minsan wala kang pera. May stage ako sa life ko na sobrang wala akong pera, pero ang dami kong oras. Minsan naman, may pera ka, wala ka namang oras. Parang feeling ko, nandun ako sa stage naman ngayon na hindi naman ako nag-struggle financially, thank God. Pero wala akong oras. Alam mo parang, tas minsan naman, may pera ka, pero wala ka namang freedom. Minsan naman, ang dami mong freedom, wala kang pera. Basta parang sa stage ng buhay mo, hindi siya nagiging yung perfecto lahat na parang ang dami mong time, ang dami mong pera, or ang dami mong energy. Ayun pala yung energy. Minsan naman pag sobrang nag-retire ka na, parang marami ka ng pera kasi nakapag-retire ka na, marami ka ng oras, ang kulang naman sa'yo, energy. Wala ka na nung energy na gawin yung mga bagay, na tumalon-talon sa mga diving, mag-travel ng mga bundok-bundok, yung mga ganun, no? So parang hindi talaga siya na nagsasama-sama sa isang era. So dapat talaga i-balance mo. Parang minsan kahit yung paglinis lang ng mga tumbler ko, may era pa nga doon. Dati na nag-travel ako ng 2 weeks yata. Naiwan ko yung hugasan ko dito. Tapos parang oversharing na yung ginagawa ko. Tapos pagdating ko dito, nangangamoy. Sabi ko, ano ba yung nangangamoy? Kasi naiwan dito yung parang mga sarsya. Ganun sabi ko, oh my God. Living alone pa more, di ba? So, hindi ko na namalayan na mayroon pala akong hugasan kasi may flight ako. Parang, ewan ko ba kung bakit hindi ko mamanage yung oras ko. So, ganun talaga. Yung buhay natin lahat. Hindi talaga siya nagiging perfect. Kahit mukhang perfect pag tinitignan natin sa social media yung mga tao na parang, wow, I think they've made it, di ba? Pero, may kanya-kanyang struggles talaga. Maglinis muna tayo.
At least nagmukhang bahay na naman siya kasi for the longest time, buong month ng June, para talagang garahe tong kondo ko. Alam mo yung parang hindi ko malinis, tapos nagkakalat lang dyan sa sahig yung mga dadating ako, tapos mag-unpack, magpapack na naman ako. Di ba yung mga kalat ko from the previous trip, nakakalat lang dyan. Parang wala akong oras na, yeah, at least yun lang yung maganda kapag yung solo living kasi may freedom ka, di ba? Minsan wala ka pang time, walang nagagalit. Walang nagagalit na makalat ako kasi wala mang tao. Tapos kung meron na akong time, lilinisin ko rin, di ba? Kasi kung may kasama ako, andyan yung mama ko, for example, napagalitan na ako, or alam mo yun. Yun yung maganda. Pero kailangan mo talaga rin ng disiplina, no? Pag mag-isa ka, yung solo living ka, kailangan may disiplina ka na maglinis. Kasi walang ibang gagawa nun, kundi ikaw eh. Kailangan may, i-ano mo talaga, alat ka ng oras. Ngayon nga, mag-gym ulit ako guys kasi nag-enroll ako last month. Nakapag-gym naman ako ng mga 5 times. Kaso sunod-sunod yung trabaho ko, no? Nag-cruise. Pero trinay ko mag-gym sa cruise, di ba? Tapos after cruise, basta sunod-sunod na. Tinatry ko naman mag-walking, pero iba kasi yung may gym na kasama, yung may weights. Feeling ko iba rin yung naidudulot para ma-form yung mga muscle. Para pag naghuhugas ako dito, magaganon-ganon ako parang. Alam nyo guys, yung parang life is really hard, but my muscle is harder. Kaya gusto ko yung mga ganong era sa life ko eh, na parang nagaganon-ganon lang ako, tapos putok-putok yung muscle mo, tapos parang, good morning guys, tapos pag ganon mo, good morning, may 6-pack abs ka dito, parang, good morning guys, I'm so stressed today, tapos papatagalin mo yung pagsabi ng, I'm so stressed today, para makita yung abs mo. Di ba may mga ganong tao? A day in my life, na parang, huy, gumalaw ka. Ang tagal mong gumanon. Nakita na namin yung abs mo. Masyado ka namang pasikat. Parang gusto kong galon. Alam mo yun? Gusto ko rin isingit sa buhay ko yung mga ganong mga fantasy ba? Na pag naghuhugas-hugas tayo, parang, by the way guys, that is my toilet over there. And if you go over here, that is my kitchen. Hindi ko maganon eh. Kasi puro tayo fat. Puro tayo fat. Nasa fat era tayo. Kaya kailangan din mag-gym-gym, no? End call ko muna ha. Masyado niya na akong naabala sa araw na to. Hindi na ako nakapaglinis ng maayos. So, baka magalit na yung ano ka. Okay. Hey guys, I'm so excited to let you know that I have an announcement. Our unit is livable again. Ayan. Hindi na siya makalat, diba? Ang saya sa feeling ng nakaayos lahat. Hindi na siya nakagalat. Parang bahay na ulit siya. Diba? Yan, maali-alas na ulit. O mano. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga kaartihan ko. Dumadami yung kaartihan ko. No? Yeah, diba? Ang sarap pagpahinga sa bahay na maaliwalas. Hindi ko nagagawa in the past few months. Ay, wait lang. I-open natin itong in-order ko. Ang tagal na nito. Mag-unbox tayo ng mga in-order ko. Kailan pa ba ito? Super tagal na nito. Nalimutan ko na kung ano mga in-order ko. Sige, ito muna tayo. Alam ko na. Ito yung lock. In-order ko ito mga 1 month ago pa. Di ba nga kasi nagkaroon ng security issue dito. So sabi ko, kailangan ko bumili ng mga extra locks. Kasi hindi naman ako marunong mag-install. Okay. Oo nga, no? Sige, ayan. May mga extra lock tayo dito. Para naka-double lock na ako. Meron pa tayong triple lock. Diba yung nagaganon-ganon? Alam mo yan? Yan. Tapos gagalaw mo lang dito. Ano pa itong isa kong nabili? Ano? Hindi ko na maalala yung mga pinabili ko. So, sobrang tagal ko nang hindi na-open. What is this? Extra lock din. Para doon naman sa may love. Ang tawag doon? Sa may terrace. No, bumili ko pala ako ng extra lock. Ayan. Ginaganon. Kasi nga, di ba, naparaning ako because of the security issue na nangyari. So, dami ko ng mga pinamiling lock-lock. Nalimutan ko na nga to, hindi ko na na-install. Tapos, I also bought this. Okay. Ngayon lang pala, ngayon ko lang na-open. Tagal na nito, my gosh. Kasi guys, ako, hindi naman ako pinanganak na naka-shower. So, for some reason, mas prefer ko talaga maligo na nakatabo. Although, nag-shower naman ako paminsan-minsan. Pero may mga days na gusto kong ng tabo. Alam mo yun? Parang gusto kong gumanong ganon. So, bumili ako ng tabo. Kasi wala akong tabo. Di ba nag-shower ako? Minsan gusto kong sumalok. Alam mo yun? The feeling of sumasalok ka habang naligo. Hindi ko nagagawa yung mga ganon.
Sabi ko, parang kailangan ko ng tabo pang salok or pang... So yan, bumili ako ng tabo. And, syempre, hindi ka naman pwede magtabo kung wala kang balde. So itong balde, cute-cute lang kasi maliit lang din naman yung CR ko. Ayoko naman ng balding malaki kasi. Cute lang yung CR ko. At least lang meron akong balde dito. Tapos pag gagano ako parang... Habang, diba, habang naliligo ka tapos broken hearted ka parang sinaktan mo ang puso ko, sinaktak mo ng martilyo, binuhusan mo ko ng maso. Diba, ang sarap pag music video, pag nakatabo, pag nakashower, pwede ka rin naman mag-shower mo ang puso ko. Pero mas maganda kasi yung element ng tabo, parang ramdam mo yung mga bawat water nagfo-flow dito, no? So, bawat pain, nare-release siya. Lahat ng pain sa katawan mo parang, sinaktan mo, puso. Tama na, Bi. Kung ano naiisip ko sa buhay. If you also want to buy itong mga lock, itong mga tabo, you can use my discount code TABO na 2x2 PROC3. Charot, wala akong discount code guys ha. Wala akong mga discount code dito. Pero pag maalala ko, ilalagay ko yung mga link down below if you also want this type of things in your life to be, you know. It's time to go to the gym. Ito lang yung fit natin. Okay pa naman itong t-shirt ko. Kasi pagpapawisan din naman ako. Mamaya na lang ako magpapalit kapag nakaano na ako. Magdadala lang ako ng pamalit and towels and let's go. Gym era. Gym era. Walking na tayo punta sa gym. Actually, naiiya ako kasi syempre sa gym maraming mga magaganda yung katawan, yung alam na nila yung ginagawa nila. Tapos ako parang minsan di ko alam gagawin ko. Pero nag-gym na naman kasi ako before. So medyo yung mga alam naman ako gawin, nakalimutan ko lang yung iba. So nag-anytime fitness ako ngayon kasi para kahit nagta-travel ako, di ba may mga anytime fitness sa ibang bansa. Pag may nakita ako na anytime fitness sa ibang bansa, at least pwede tayo makapag-gym, no? Kahit nagta-travel. Ayan, nilalakad ko lang naman. Nilalakad ko lang papunta sa Anytime Fitness. So, ito yung ating lalakaran. Nakasalubong natin mga nagtatrabaho. Pauwi na yata sila from the office. So, yan. Yan yung Anytime Fitness. Let's go! Guys, nabitin ako ng slide so nag-walking, running pa ako. Dito lang din. Malapit sa gym. Sayang din yung extra calories eh. 433 calories na ako na nababurn. Ang dami ko kasing utang, di ba? Hindi ako masyado nag-workout sa Siargao. Parang di ako nag-workout. Siargao. Tapos yung mga iba nating trips. So babawi lang tayo ng slide. Kasi marami na namang trips na susunod. But yeah. Ito na tayo. Nakaka 437 active calories. Tapos dito sa ano, meron dito mga nagpa-football, ayan. Pang mayaman na laro. Pang mayaman na sports. Kasi dito sa bansa natin wala masyadong football court, no. So if football yung iyong sport, parang magre-renta talaga kayo ng ganyang, hindi siya kagaya ng basketball na ang daming basketball court kung saan-saan. Pero pag football, maging soccer, parang pang mayaman kasi magre-renta pa kayo ng ganyang space, no? Yes, marami tumatakbo sa area na to kasi maganda siya eh, maluwag yung kanyang kalsada, maluwag yung pagpwede yung takbuhan, no. Tapos may mga dumadaan na kotse pero hindi siya super madami. Yes, nakadaan ako ng McDo. Ang pula ng mukha ko, sorry na sunburn ako guys, pero dito ako sa McDo. Tapos parang gusto ko ulit mamigay ng mga pagkain. Pauwi na kasi ako. Wala lang, I just feel like sharing also the blessing that I'm getting. So bili tayo ng pagkain, mga chicken. Tapos pauwi natin kung meron tayong mga makita na pwede natin mapagbigyan. Let's go! Okay guys, we got the goods. So maghanap tayo ng mga makakasalubong. Pawis na ako. Maghanap tayo ng mga makakasalubong natin na pwede natin mapagbigyan. Ayan si Kuya. Ayan ba si Kuya? Ayan. Parang gusto ko siya bigyan nila. Picture ako. Oo? Picture. Ako. Kumain ka na Kuya? Okay lang. Hindi, okay lang. Okay lang. Ha? Pipicture. Pag-picture lang ako pero sige. Hindi, okay lang Kuya. Hindi ako madamang tao. Kumain ka na? Saan ka nakatira? Dito ka lang sa kalsada? Ha?
Sige. Bigyan kita ng 2 chicken para may pang dinner ka na tsaka pang lunch ka bukas, ha? Ay, Sa'yo na, kuya, oh. Tapos ito drinks mo. Yes! May pang drinks ka na, kuya. mag-share kayo. Ha? Kayo. Hindi. Okay, busog ako. Okay. Salamat sa pag-offer ng pag-picture, kuya. Okay na po. Sige, okay lang. Thank you po. Sige mo na maganda. Parang kita sa... Hindi ako mag-picture, kuya. Gusto mong sumama sa video, pero wag na. Ayan, enjoy your meal, ha? Sige, sige. Sige. Ang dinner mo na yan, tsaka pang lunch mo bukas. Ay, hindi pa maraming rice dito ba ako gusto mo mag-rice. Oh. Ano po yung... Malakas ka ba mag-rice? Hindi. Hindi lang pa. Kasi Ayan. sa... Ayan, para share kayo ng kasama mo. May kasama ka. Yun na, na. Sige. Bye-bye. God bless. Good. Boosh. Okay, kuya. Aba. Marvin. Okay, kuya. Ayan. Sakto na nabigay natin kay kuya. Parang dito. Actually, parang ang bait niya ni kuya. Sabi niya, mag-picture ka ba? Pipicture na kita. Sabi niya, hindi ako masamang tao. Sabi ko, saan ka kakain? Parang nandyan lang. Sabi niya, dyan lang daw siya sa kalsada. Kawawa naman. Ayan, meron pa tayo pamimigay dito. Kuya, kumain ka na? Gusto mo ng McDo? O, share tayo kasi napadami ako ng bill sa'yo isa. Sige na. Salamat, sir. Salamat. Mukhang ano ka na eh. Pagod ka na sa shift mo eh. Ayan, kasi na to. Extra rice, kuya. Salamat. Salamat sa... Thank you. Sige guys. Bye-bye kuya. No problems. Bye-bye. Yan. Nabigyan natin si kuya. Guard ng... Parang maiyak pa si kuya. Parang na-touch pa si kuya. Ayoko lang tagalan. Baka ako naman yung umiyak din. Ayan si kuya yung nakaupo dito sa gilid. Kuya, kumain ka na? Sa'yo na lang itong McDo. Sa'yo na lang yung McDo. Ang dinner mo. Pwede ka bang tumanggap na pagkain? Ito ba yan yan? Oo, ito yan. Sige, bye-bye. Enjoy. Enjoy. No problem. Bye-bye. Bye-bye. Napangiti natin si kuya. Parang seryoso siya sa buhay. Di ba ang sarap kaya na makapagpangiti ng tao? Alam, parang sobrang simple lang ng McDo na chicken, di ba? Pero pag binibigay mo sila parang wow, di ba? At least parang somehow maramdaman man lang nila na they're still good in this world. Wow. Tapos ako mag-grocery na ako guys. Binila natin sila ng McDo pero ako mag-grocery ako kasi na-miss ko kamote. Yes. Gusto ko magkamote ngayon guys. Yun guys, diretso na tayo grocery dito para isahan na lang. Pero 4 days lang naman ako magstay sa Manila. So, konti lang bibilin ko kasi minsan nasisira yung mga binibili ko. Bibili ako ng kamote, itlog, and let's see. 107 yung dalawang ganitong kamote guys. Pero pwede na yan. 107, dalawa. Ano kayong bibiling ko? Mga 6 na peraso siguro. Ito sana, kasi minsan kasi mas matamis yung ganito, di ba, kaysa sa ganito, sa violet. Parang mas masarap yung mga ganito. Yung ganito maliliit. 67 yung ganyan maliliit, dalawa. At ang mahal, 204 tong kiat-kiat. O, ilang peraso lang. Ganun ba talaga? Pakwan mo. Watermelon ba? Watermelon. Parang gusto ko rin ng pakwan. Diba? Matamis kaya itong liit kasi. 112. Sana matamis kasi. Sige, bili ako para nag-crave ako ng pakwan. Ito saging guys, 121. Ilang peraso? 246. Mahal ah. Pero sige, pwede na yan. Parang gusto ko rin ng melon. Melon ba to? 64 pesos. Sige, pwede na yun. Mga ganito na lang bibiling ko kasi 4 days lang kasi ako. Diba? Ayoko bumili na marami. So, ganito na lang mga naka-ano na. Summertime salad kit. Magkano to? 159. Ito parang 160 plus. Naputol pa. Magkano kaya to? Ito mas mura, 126 na kiat-kiat. Kasi parang baka maasim. Ito parang hindi siya mukhang orange. No? Ito na lang. Guys, got the grocery. So for 4 days to, lumalabas na parang almost 1,000 pesos yung binayaran ko. For 4 days, parang
250, no? Parang 250 per day yung budget ko for food. Usually, pag nasa Manila ako or dito, di naman ako masyadong kumakain talaga. Like, kamote-kamote lang. So, okay na ako dito. Laban na to. Guys, kinuha ko na yung bag ko sa gym. Nakakaya pumasok ako sa gym, may dala akong grocery. Kasi iniwan ko yung bag ko sa gym, di ba? Tapos pagbalik ko, may dala akong grocery. Para isahan na lang yung lakad. Tapos naglakad na lang ako pa uwi. Diyan na lang ako maliligo sa bahay kasi para isahang pawis na. Okay guys, nakaligo na tayo. Ang sarap sa feeling na maligo after nung pawis and pagod. So ito yung mga pinamili natin. Ilagay lang natin sa ref. No? Meron tayong large eggs because we want our eggs large. Pang 4 days ko to. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dami pala. Pero pinsan naman marami ako mag-eggs in one day. And then, kaya for salad. Parang ayoko na magkamote. Parang gusto ko na mag-salad tonight. Kasi habang fresh pa siya, no? Lagyan muna natin sa fridge. Pero, mango. Ay, oo. Bukas na lang tayo magluto ng kamote. Tinatamad na rin ako magluto. Mag-fruits and salad na lang tayo for dinner. Lagyan muna natin yan dyan. Pwede kamotes. Lagyan natin sa taas yung kamote. Orange. Yan. And, saging. Yung saging ba nire-rep? Hindi, di ba? Sige, ilabas na lang natin itong saging. Dinner na tayo. Mag-tea lang tayo. Ito rin yung tea ko. Osolok, yung nabili nating tea sa Korea. Marami akong flavor. I-try ko lang to kasi hindi ko masyadong tinatry. Cherry Blossom. Mabango to masyado pero yung taste niya. Mas gusto ko kasi yung isa kong nabili. Yung isa kong nabili, yung vanilla honey. So yun yung paubos na. Pero ito super bango. Ito yung pinakamabango. Pero when it comes to taste, nakukulangan ako sa taste niya eh. Sige, mag-tea tayo ngayon. In our tea era, guys. Di ba dapat 15 na ganon? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May ganun bang rule? Or sarili ko lang? Di ko alam kung may ganung rule, pero may paniniwala ko sa sarili ko na dapat na i-15 na ganon ko yung tea para lumabas yung flavor niya talaga. Minsan more than 15, pero yun yung aking... Di ko alam saan ko nakuha yung ganun. Di ko alam saan gawa-gawa ko lang siguro yan. Wait lang. Okay guys, let's try their 150 pesos na salad. Ba't kayo niya ma-open, besh? Ayaw! Tayo niya mag-open. O wala akong lakas, besh. Ayoko na. Huwag na lang tayong kumain. Tinamad kumain. Naubos na yung lakas ko, te. Parang yung lakas ko kasi binigay ko na sa maling tao. So, wala na natira sa akin. Ngayon, pati yung salad, di ko mabuksan. Uy, ayaw mo bang pakain? Sabihin mo lang kasi... Ba't ganun? Ay, ayun. May something. Naamoy ko may crab sticks. Ayun o. Crab sticks ito. Tapos, merong parang cucumber na... hinimay-himay niya. Let's try it. May mangga pala yan. May mango. Let's try it. Not bad for 150 pero walang protein. Ay, yung crab. Crab yata yung protein. Cheers. Boogs. Not bad. Actually, not bad ha. May crab na lasa. May mangga na lasa. Yun lang talaga yung maganda pag living alone ka kasi meron kang peace of mind, tahimik. Pero depende rin siguro sa personality mo. Kasi kung yung personality mo, gusto mo lagi nakikipag-interact sa mga tao, may kausap, baka malungkot ka. But ako kasi, yung pagiging mag-isa ko, doon ako nare-recharge, no? Kailangan ko mag-recharge na mag-isa ako kasi pag lagi ako nakikipag-interact sa mga tao, na-drain talaga ako. Hindi ko rin alam sa sarili ko, ganun talaga siguro. Pero yung pagiging mag-isa ko, ito yung nagre-recharge talaga sa akin. May peace of mind ka kasi walang magulo. Siyempre nasa era na rin ako ng buhay ko na gusto ko ng peace of mind. Pero sometimes nami-miss ko rin yung ingay ng pamangkin ko. Try ko bumisita sa Cavite one of these days before ako umalis mag-travel. Bisita ako. Lumipat na kasi sila mama sa General Trias. Mas malayo na sila but bisita tayo one of these days. Ay! Parang masarap siya today. Parang okay pala yung lasa nito. Cherry Blossom. Saka mabango talaga siya. Okay naman din pala yung lasa niya. Masyado ko siyang ginudge. Sorry ha kung masyado ko siyang ginudge nung simula. Okay ka pala. Cherry Blossom blended tea. Flowery. Yeah, yun yung lasa niya. Flowery, sweet,
cherry. Let's check natin yung melon. Nagre-review ako ng vlog kasi yung Siargao vlog, no? Para ma-post na natin sorry, tomorrow. Cheers! Sana matamis. In fairness, hindi siya yung parang tamis ng parang Japan melon, pero matamis naman, pero hindi siya super tamis. Sabi kasi ng friend ko, the reason why super tamis ng mga melon sa Japan is ganito yung ginagawa nila. Di ba, magtatanim sila ng melon. Tapos, yung melon, bibunga siya ng maraming bunga. Di ba? 1, 2, 3, 4. Minsan daw, ikakat nila yung, di ba, hindi pa hinog yung melon. Maliit pa lang yung melon. Ikakat nila yung ibang melon para isa or dalawa lang yung matirang melon. So, because isa or dalawa lang yung matitirang melon, lahat ng nutrients ng plant, mapupunta siya dun sa isa or dalawang natira. Sa atin kasi, for example, sa Philippines, magme-melon tayo. Lahat ng bunga ng melon, syempre hindi natin ikakat. Sayang yun, di ba? So, yung nutrients niya, nadi-divide siya sa maraming prutas. Pero kapag sa Japan, kinakat nila para kung gusto talaga nila like very high quality, especially yung mga mahal na melon, para nakafocus sa isa or konting prutas lang yung nutrients. I'm not sure, correct me if I'm wrong, pero yun yung sabi ng friend ko. Kaya daw matamis yung melon sa Japan. Kasi nasa isang nutrients, ang dami na pupunta sa kanya. So, ang tamis niya masyado. Pero refreshing pa rin naman. Magre-review muna ako ng vlog, ha? Okay guys, before tayo matulog, mag-skincare muna tayo. Magiging maarte na ako lately, ha? Kaka-visit ko ng Japan sa Korea. Dami ko mga nabibili sa mga Donkey, sa Japan, tapos sa Olive Young naman sa Korea. Ito di ba yung nakakabili ko ito sa Olive Young sa Korea? Torre din na serum kasi nakita ko yung mga taong, mga lalaking magandang skin. Kumuha sila dito, so sabi ko, para mukhang maganda. Chinek ko online para maganda din naman siya. Torre din. Pero currently, serum to. Currently kasi inuubos ko pa tong serum ko na nabili sa Donkey sa Japan. Ganyan yung tsura niya. Parang may mga beads. Kasi maganda rin yung review nila. Tsaka parang gusto ko rin siya. So, dati hindi ako nagsiserum. Pero sabi nila, okay din daw kasing serum kasi parang deep hydration, tapos anti-aging, para hindi ka masyado muna nagre-wrinkles. Tapos kung gusto mo may mga dark spots ka para mag-brighten, especially itong mga vitamin C na gusto mo mag-brighten yung skin mo. So, yun pala yung unang layer. Pag gabi lang ako nagsiserum guys, pag umaga hindi ako nagsiserum. Kasi parang ang lagkit. Or parang mas okay siya talaga pag gabi. Sa umaga, ang ginagawa ko, facial wash, moisturizer, tapos sunscreen. Pag gabi, serum plus moisturizer. Hindi na ako nagsa-sunscreen sa gabi, wala namang araw. Kasi dry yung face ko. Siguro depende rin sa skin nyo guys, no? Kung dry, kung hindi naman dry. Parang kailangan ko kasi lagi hydrated yung skin ko kasi mabilis na talagang ang dry talaga. Medyo nasunog talaga yung balat ko sa Siargao. Actually, hindi lang sa Siargao, simula pa ng mga ibang summer trip ko. So, ayan, tapos na yung serum. Tapos, pinapatuyo ko lang siya ng slight. After nyan, nagmo-moisturizer naman ako. So, favorite ko moisturizer itong Dr. G from Korea sa Olive Young. Pero nare-recommend din ng mga friends ko itong Round Lab na moisturizer. Pero currently, mas favorite ko pa rin to. Mas hiyang kasi ako kay Dr. G. Ang tagal ko na kasi ginagamit to. May mga Dr. G pa ako dito. Diba? Dr. G. Matagal na ako nagdo-Dr. G talaga. So, mas hiyang ako dito. Ayan, minamoisturize ko lang ng slide kasi mabilis pa to yung ang dry ng mukha ko. Not sure kung meron ito sa mga Shopee guys. If meron, tatry ko mag-link sa baba if gusto nyo ng mga ganitong moisturizer, Dr. G. Baka naman may malilink ako dyan sa baba na mabibili nyo rin if ever hindi kayo makapag-Korea. Pero kung makapag-Korea kayo, better dun na kayo bumili sa mismong Olive Young. Ano ba? Nag-glass skin ba tayo? Parang nangyari ba? Sorry kasi hindi talaga ako nagsisimula pa lang din yung skincare journey ko. Hindi pa ako like sobrang magaling sa mga ganitong bagay. But yeah, lately nagiging maarte ako. Tapos share ko na rin pala sa inyo yung mga iniinom ko before ako matulog. So itong vitamin C, ito from Korea ko rin kasi nabili ito. Double up. Ayan, parang hindi ako nagkakasakit pag vitamin C ako. Tapos if gusto nyo nang makatulog kayo ng mahimbing, ito yung inaano ko ngayon. Magnesium glycinate. Siguro mabibili nyo to sa healthy options ko to nabili eh. I'm not sure kung meron ito sa ibang mga drugstore. Pero maganda siya kasi parang kinakalma niya yung nervous system mo. Ang sarap lagi ng tulog ko. Pag uminom ako nito parang sarap matulog. Parang kalmado ka talaga. So if gusto mo ng masarap na tulog, magnesium glycinate. Tapos ito, nagagat rin ako. Biko. Ang dami ko ng
Sign of aging. Sign of aging na dati nung mga 20s ako, pag pinapainom ako ng nanay ko ng vitamin C, naiinis ako. Parang ayoko niyang mga ganyan. Ba't mo ba pinapainom ako ng mga ganyan? Ngayong 30 na ako. Naniniwala na ako sa mga vitamin C, B-complex. Kasi talagang nakakatulong talaga sila sa akin, no? Ganun talaga siguro. Sige na guys, matutulog na muna ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa reality ng living alone, no? Kung ano talaga yung mga nangyayari, like the kalat, the everything. Ganyan yung, parang ang itim ko. The kalat and everything, yun talaga yung mga nangyayari if you're gonna live alone. But maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!